So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat mga ma'am, sir, mga boss. So welcome again na naman po sa J-Lat Vlog at welcome again po sa panibagong episode ng ating video sa araw na ito. So andito po tayo ngayon sa bahay naman po ng Guimba, Nueva Ecija at meron po kaming ipapakita po dito na farmland po siya na pwedeng gawing commercial dahil ito po yung nakaalong the highway po siya, along National Highway. Ito nga po yung Guimba Victoria Road. Ito po yung papuntang way papunta po sa town proper ng Guimba at ito naman yung way na papunta po sa town proper po ng Victoria. So itong property na to ay located po dito sa bahay na po ng Victoria, Tarlac. Mga ilang kilometro lang po ang layo po niya, siguro mga 5 to 7 kilometers po siguro ang layo po niya sa Victoria T-Plex exit. Ayan, malapit-lapit lang po siya along National Highway. Sa Maynila siguro mga 2.5 hours o 2 oras lang po ang biyahe po siguro. Depende po yan sa flow ng traffic. So ito po ay 2 oras lang. So ito po yung property na binibenta. Ito po ay, boss, kalahati hektarya, boss? Almost 6,000. So 5,726 square meter po ito ang kanyang sukat. Ito po yung dalawang pinitak, nakaalong the highway nga po. Ayan, no? At ang maganda po dito, hindi mo na kailangan magtabon dahil nakapantay po siya, nakalevel po siya sa highway. At ito nga po ay ongoing na rin po yung kanyang road widening. At ang maganda dito, sobrang ganda itong property na ito. Andyan po yung irrigation canal. May kanal na po yan papunta dito. Ayun nga po yung tubig na ginagamit nila sa pampadilig po ngayon. Ayan po, hindi mo na kailangan gumamit ng ng makina o mga electric pump o ano. Ito lang po, bubuksan lang yung parang spillway niya doon. And then umaagos na po yung tubig dito sa property itong palayan po nila. So ito nga po yung palayan. At ito nga po yung maganda rin pong gawing commercial. Yun nga po, pwede rin pong maging residential. Dahil nga po sa tabi ng property ay makabahayan na po siya. At yun nga po, mga 5 kilometers lang po ang layo po niya sa Guimba po. Ayan. Tapos ano pa, ito nga po, dito po yung poste ng kuryente at poste po ng internet connection globe. At ang frontage po ng property siguro estimate ko na sa mga 30 po siguro. Mga 30 meters po yung kanyang entrada. At hanggang dun po. Ayan, mapakita ko po sa inyo. Ayan, hanggang dun po sa may pader na yan. Hanggang dito po, hanggang dun po. Ayan, sa may umaagos sa tubig. Ayan po, Victoria. Ayan o, mga 8 kilometers po pala. 8 kilometers po ang layo po sa Victoria. At ang maganda po dito, meron na pong may source of water po dito na deep well. So ayun po yung deep well nila. Ayan, hindi nga lang ako makapunta dun dahil may tubig po dito. Kaya hindi tayo makakapunta dun sa ibang portion. So ang drone video na lang po yung maghahatid po sa inyo para makita nyo po yung kabuuan ng property. So hanggang dun daw po, dalawang pinitak hanggang dun sa may yung dayami, yung parang inipon nila para sa pagkain po ng alaga nilang mga baka, yung mga alaga nilang mga hayop. So ito nga pwede rin pong gawing farming. Yan, kagaya nga po nito, palay, mais, pwede po dito, gulay, sibuyas, pwede rin po siguro dito sibuyas. Ayan po. So ulitin ko po, 5,000, may dito almost 6,000 po siya, 5,726 square meter. Ang presyo po ng property ay 3.5 million. Sagutan po ni seller yung capital gain tax, documentary stock, porsyento ng ahente. Si buyer naman po sasagutin po niya yung transfer of title, deed of sale, yung relocation survey po sana. Mas maganda siguro po pag-usapan nyo na lang po ni seller about po dun sa relocation survey po ng property na ito. So boss, buhay pa nakapana sa titulo, buhay pa. Anong klaseng titulo, boss? TCT na, electronic na. Naka-electronic na daw po. Electronic title na po ito, yung TCT electronic title. Buhay po yung nakapangalan sa titulo, kaya no extrajudicial po tayo dito. So ang maganda po dito ay hindi ka mahirapan pumunta sa property, along the highway po siya. At ang maganda po doon, naka-level po yung
yung lupa sa kalsada, so hindi mo na kailangan magtabon. Pero depende pa rin po sa kung gusto mong tabunan, mas okay man po yun dahil medyo tumaas yung property mo. At kung kailangan nyo ng pantabon, may mga contact naman po kami sa pantabon po. Mga ilang cubic din po yun, mga malaking truck, mga 4 cubic to 5 cubic po yun. Ayan po. So hindi ko na po mapuntahan doon dahil medyo basa po yung pilapil. At sa ngayon po nagpapatubig sila. Ayan. Boss, mahal kayo inaan ito, boss? Last year. Pero pag tagulan 50. May nasa tagulan. Pero pag tag-araw, mga second crop, ganun mga 70 kaban. Pero depende pa rin sa variety ng ng palay. Pag hybrid malaki yan, ayun po nasa 70. So ito, boss, hybrid ngayon, boss, hybrid. Anong variety, boss? Long pin. So naka long pin po sila na variety po ng palay. At yun nga po, sabi po nung nagsasaka po si Kuya, pag tag-ulan daw po, nasa mga 50 daw po inaani dahil medyo mahina daw. Pero pag tag-araw naman po, yung ganitong second cropping, ay umaani daw po sila ng mga 70 kaban. Tapos ang presyo po ng palay po ngayon, pag sariwa, yung kakaani po nasa mga 25 pesos po per kilo. Pag dry po yata, medyo mas mataas konti. So yun nga po maganda dito dahil tumaas na po yung presyo ng palay. Dati po kasi ito pag inanian na nasa 13, 15 lang po. Ngayon po nasa 25 na. So magandang presyo na po yun. At para rin po makatulong po, para matulungan po kami mga magsasaka. Dahil sa hirap po ng buhay, mahirap po kasing bilihin ngayon, lalo sa mga gamit po sa pataba, ngayon sa mga gamit sa pangbukid. So ito po yung tubig po niya, lakas po ng flow po niya. Hindi talaga makakatipid ka dito dahil hindi mo na kailangan gumamit pa ng diesel pampatubig po sa palayan niya. Ang gagamitin mo na lang ng diesel para sa pang-araro lang po, sa pag-prepare ng lupa. So ayan po, ito po yung tubig na pupunta doon sa property. Yan po yung irrigation. Yung part na yan, yung irrigation po yan. So malaki po matipid natin. Ang gagastusin mo na lang dito yung abono, pang-spray, ganoon. Tapos yun lang naman dahil di mo na kailangan gumamit pa ng diesel sa papatubig. Ito nga po, busy po itong kalsada na ito dahil ito nga po National Highway, marami pong dumadaan, kaya pwede rin pong pang business po ito, pang commercial, pwedeng pang gasoline station, ano pa pwede dito, mga hardware, pwede po dito yan. Dahil maluwag naman po yung kanyang entrada, nasa mga 30 po siguro mahigit yung kanyang entrada, estimate ko po. Ayan. So sa Mandarian may ginagawang kalsada dyan, inayos nila yung kalsada dyan. So kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, kausapin nyo na po, tawagan nyo lang po ako, i-text nyo po ako para maipaliwanag ko po sa inyo kung sakaling may katanungan po kayo. Hindi, kung gusto nyo punta itong property ng personal, sasamahan po namin kayo para makita nyo po ng personal. At kung gusto nyo kausapin yung may-ari, kausapin po natin para kung gusto nyo pa i-negotiate yung price. Ayan. Sa mga bago lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe at pakit na rin notification bell para ma-update kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. So, ganito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.